Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Breaking! Ombudsman inihahanda ang reklamong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. So, tingnan natin kung may detalye. Tingnan muna natin ang reaction ng taong bayan. 17,000 ang nag-react, 9,600 ang tumatawa, 6,300 ang nag-like. Okay. Comments. Carlos Kita, general ito, retired general. Optics na naman yan. Congressman Kiko Barsaga, safe na naman yan. Oh my God. Tingnan natin kung may detalya, no? Ito. The Office of the Ombudsman is preparing to file a plunder case against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Francis Chis Escudero. Ito ang payag ng Ombudsman. We have been zealously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former SP Chis Escudero. There's conspiracy involved. Yan ang sabi niya sa press conference ngayong araw. This case is flood control related in so many ways. As when this plunder case would be filed, Remulla replied within the month of May. GMA News Online contacted the offices of Romualdez and Escudero to get their comments, but they have yet to issue statements as of posting time. Romualdez and Escudero previously denied involvement in anomalous flood control projects. Ombudsman prosecutors have only filed 3 batches of flood control cases so far since the flood control probe was launched in September 2025. So, ano ba ito? As of now, ang napakulong lang nila, sa maalala ko lang si ex-Senator Revilla, Sara Diskaya at mga ilan-ilan na mga DPWH employees and contractors. Yun lang. So, tinatawag na as of now, wala pang big fish. So, finally, ito na. Kung totoong sampahan nila ng plunder case, si Senator Escudero at dating Speaker Romualdez, maituturing na ito na big fish. Ano naman yung chances na mag-prosper itong kasong ito? Yung nabasa ko kanina na comment ni General Carlos Kita, optics na naman yan. Si Congressman Barsaga, safe naman si pinsan. To me, opinion ko lang ito, maganda itong ginawa ng Office of the Ombudsman dahil sa wakas, meron ng big fish. To, dalawang ito, malalaking isda ito. Dahil incumbent senator, incumbent congressman, dating speaker, sasamba ng plunder. Ano naman ang posibilidad na mag-prosper ito sa Sandigan Bayan, meaning yung maisyuhan ng warrant of arrest. Kagaya ni ex-congressman Saldico, nag-prosper nga, inaksyonan ng Sandigan Bayan at ngayon, meron na siyang warrant of arrest. But the problem, nasa ibang bansa, nagliliwaliw, na enjoying his life. So, Martin Romualdez, kung sa ICI report, ang sinasabi doon sa ICI report na parang wala siyang nakitang kasalanan sa ICI report, kaya lang,
walang walang for investigation pa lang. Hindi pa siya off the hook. Hindi pa siya ligtas. Kailang hindi siya inirecommend na masampa ng kaso. Yun ang pagkakaintindi ko sa ICI report. Kasi nakita ni Congressman Asedre yung ICI report, safety daw siya. So, kung sa ICI report ay safety si hindi siya recommended for plunder charges. Bakit ngayon nasasampahan na siya ng plunder? Kasi madaling magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, but the question is, will it prosper? Opinion ko lang ito, pagdating kay Romualdez, wala. Mahina talaga ang ebidensya. Kasi ang mga ebidensya na posibleng magdiin sa kanya, si Orly Gutesa, kailang wala naman si Orly Gutesa. Kung totoo yung sinasabi ni Attorney Baligod na nakaperma daw si Gutesa ng affidavit of binawi niya yung statement niya. So, na-clear si Romualdez. Wala. Yung kay Saldico naman, pinangalanan niya si Romualdez, kailang hindi naman notarized o as in wala. So ano ang basihan? Anong ebidensya laban kay Romualdez? Yung Brave 18 Marines, pinangalanan nila si Romualdez. Kailang up to now, hindi naman iniimbestigahan. Kaya ko, I'm sorry, maganda sana kung makasuhan at maisuhan ng warrant of arrest si dating Speaker Romualdez. But my opinion, I might be wrong, opinion ko lang ito, optics lang. Pakitang tao lang ito. Para may palabas na ito, wala kaming sinasanto. Romualdez kinasuhan. Para lumalabas na si Escudero, hindi siya tinatarget kasi nga, pinsan ng presidente kinasuhan, dating Senate President kinasuhan, o di, bida ang ombudsman. Di ba ganun lang? But I hope I am wrong. Sana mag-prosper ito. Tingnan natin kung matuloy. Kasi ang daming mga pronouncement ni Boying Rimulya nun. Di ba? Sabi niya, December 15 may makukulong. Ngayon, wala namang nakulong. Nung sabi niya, yung Brave 18 Marines, may 5 na may murder cases. Ngayon, wala namang detalye. Hindi naman hinuli yung may mga murder cases. Kaya I'm sorry, medyo halos wala na akong tiwala sa mga pahayag ng ating ombudsman ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si ante ang usa ka balo nga natagaan og yero. So atop na ni siya karon. Gitabangan lang ni siya. Ilang kay da kay kusog. Tiyo ay na madagay sa
O karon numanagyod ang balay ni Auntie nga usa ka balo so gitabangan lang siya sa asawa sa iyang igsuon tungod kay balo naman gud siya. Salamat sa Ginoo nagtawag sa sin. Ay nagkasok na gyud ko sa kabalo. Salamat gyud. Nagtawag ko nagkasok na gyud. Pila ka tuig na Auntie mong pagkabalo? Tulo na. Tulo na ka tuig. Oo. So salamat ka Auntie. Oo.